medyo pukpukan na yung trabaho natin dito sa kalamansi. Kahit na sinasabay natin ng mga nakakaraang araw itong ating balag na linisin dahil papalitan natin ng bago, medyo dito muna tayo nagpo-focus sa kalamansi. Ito nga, nakayari na tayo mag-asabog ng abono, pampalaki ng bunga. Ang ginagawa naman natin ngayon, uulit na po natin ngayon uli na tubigan itong mga nasabugan ng abono para mas lalo pang malusaw at nang mabilis tumalab ito, ma-absorb agad ng kalamansi itong ating abono at nang syempre mabilis makapagpalaki ng bunga. At sa mga susunod na araw o bukas siguro baka makapag-spray na tayo ng foliar dito para pampalaki naman din ng bunga. Medyo focus na talaga tayo dito dahil ito nga, medyo syempre kung sakalit matapat tayo sa mahal na presyo, malaking pera din itong iaahon ng kalamansi natin. At ito naman talaga yung hinihintay natin sa 4 na buwan natin na pag-aalaga ng kalamansi. At ito nga, mag-4 na buwan na itong ating bunga na to. At baka saktong 4 na buwan ito, mapitas ko na yung unang cycle natin ng pabunga ng kalamansi. Ang tips ko lang ngayong araw ay yung abono natin ay sinabog. Kung matatandaan nyo, kung napanood nyo yung video ko nakaraan lang na tayo ay nagsabog ng abono, 4 na sakong atlas lang po mga ka-agri na triple 14, yung complete na atlas. Kung tutusin mga ka-agri, medyo madami yung bunga ng kalamansi ko. Kung tutusin, kapos yun, yung 4 na sako lang. Bakit po 4 na sako lang yung ginamit natin dito? Kasi nga mga ka-agri, medyo naghahabol tayo ng presyo dito sa kalamansi. Kasi kung dadamihan natin yung pagsasabog ng abono, medyo matagal tumalab yan, matagal din lumipas yung talab. Paano ka-agri? Kung pwede na rin pitasin ito, tapos yung presyo ng kalamansi mataas na tapos medyo bumababa, hindi tayo makakapagpapapitas agad, hindi natin mahahabol. Kaya ang ginawa ko na lang, kinuntian ko lang muna yung sabog ng abono at hindi yung pinakamalalakas na abono yung ginamit natin tulad ng mga Yara Winner yan. Magaganda kasi yung Yara Winner na yan. Pero gagawin natin ng video yan kung bakit di natin nilagay yan. At ito, mabilis kasing tumalab itong atlas. Medyo mabilis din mawala yung talab. Pero syempre kung marami yung ikakarga mong abono, medyo matagal mawala yung talab niyan. Ang ginawa natin 4 lang para mabilis din tumalab. Kung sa 4 na yan, after ng abono natin 15 days, pwede natin ipapitas to. Hindi na to magpapatse, hindi na to maglalapnos mga ka-agri. Medyo pawala na yung talab nun kasi kukunti lang naman. Nakain na agad ng ugat ng kalamansi yan dahil hindi nga ganun kadami. Yan ang tips natin sa mga baguhan na nangangalamansi na naghahabol ng presyo, na nagmamadali, na gustong makapagpapitas agad dahil naghahabol ng presyo. Yun, tips ko na yun mga ka-agri. Huwag kayo magsabog na sobrang dami muna. Kung target ninyo 15 days pitasin para makuha nyo yung pinakamagandang presyo kahit hindi pa ganun kadami o hindi pa sobrang laki ng kalamansi ninyo at gusto nyo na magpapitas, pwede yun, konti lang muna. At ang isang sikreto dyan, foliar mga ka-agri. Yun. Pero gagawin ko din ng video yan, yung foliar na yan para mas detalyado. Yun, tips lang natin yan sa mga ka-agri natin dyan, ang mga nangangalamansi, yung mga baguhan pa lang, yung mga nagta-trial and error pa sa ngayon sa pagpapabunga, yung mga kailangan natin na tamang gawin sa kalamansi depende sa sitwasyon. Ay malaking tulong itong video na to para sa mga ganong mga technique sa pagpapabunga ng kalamansi, lalo na nga yung mga ganitong sitwasyon. Talagang kailangan mong gamitan ito ng technique at saka ginamit ko na rin dito yung experience ko sa mga lumipas na taon na mga cycle ng kalamansi. Natutunan na natin kung paano iugoy o kung paano iswing-swing itong mga gawain natin dito sa kalamansi depende sa sitwasyon. Tulad nga na to, medyo talagang ngayon tumataas na yung kalamansi at kulang 2,000 na nga ang presyo ng kalamansi. Hindi ko lang alam ngayong araw na to kung tumaas na naman kasi nung mga nakakaraang araw kasi mga 1.7, ewan ko lang ngayon kung magkano na. Hindi pa tayo nakakapag-update ulit sa mga buyer natin ng kalamansi kung magkano na ngayon. Baka mas mataas pa ngayon, kaya napakasarap nga na magpapitas ng mataas ang presyo. Kaya tayo pumupokus dito dahil ang goal talaga natin kumita sa kalamansi, hindi yung magpabunga, magpaganda lang ng bunga. Hindi po ganun lang, kasi kung medyo tutulog-tulog ka sa pagkakalamansi ka, sitting pretty ka, kuya-kuya-kuy ka lang, hinihintay mo lumaki yung bunga, steady ka lang dyan,
dahil mahal pa. Baka magulat ka biglang isang araw o biglang susunod na araw bumaba na yung kalamansi. Hindi po malayong mangyari yon, at madalas din po nangyayari yun na biglang tataas, biglang bubulusok pababa. Merong ganon mga ka-agri. Kaya tayo gusto natin mahuli yung presyo ng mahal, kaya tayo focus dito sa pag-abono para ma-boost yung kalamansi natin, pagpapatubig ng madalas. Yan ang isa sa mga sikreto. Kaya ka-agri, kung ikaw nagpapabunga ka ngayon at medyo alanganin pa yung bunga ng kalamansi mo, nasa tres o gaholin, gusto mong habulin, gumawa ka na ng paraan para mabilis mahabol yung presyo ng kalamansi. At ako, ito nga yung paraan ko, sarili kong pamamaraan ito. Sinabugan ko ng abono na hindi karamihan, hindi sobrang dami, pero babanatan ko pa yan ng direct liquid fertilizer yan na foliar. Para ang foliar kasi mga ka-agri, medyo mabilis tumalab yan at mabilis ding mawala yan. Mabilis, direct na kasi yan sa bunga, sa dahon, para ma-absorb niya, kainin niya agad. Hindi na yan dadaan sa mga ugat. Kaya kailangan talaga ay ganun ang gawin natin, foliar, at hindi masyadong maraming abono ang ikarga natin dito para makontrol natin agad yung kalamansi natin. Dahil para magalaw natin agad, ibig sabihin kung marami kasi inilagay mo dyan na abono, matagal tumalab yan, hindi mo yan agad mapapapitas kung gusto mo na magpapitas at gusto mo na yung ganong presyo, at pwede na rin yung kalamansi mo. Ang problema, hindi mo siya mapapitas dahil nga katalaba ng abono, magpapatsi lang mga ka-agri, marami masasayang na bunga dyan, at mas malaki ang ikakalta sa'yo ng buyer. Dyan mauutak ang buyer. Kahit na napatsihan ka lang ng isang bag, minsan gagawin niya na 10 bags. May ganyan yan. Hindi na nila babayaran yan. May ganyan na mga buyer, mga ka-agri. Kaya sa kalamansi, pa-teknikan din talaga sa pagmamarket yan. Ito kasi market na strategy na natin ito. Kailangan na natin kasi itong ibenta. Malapit na natin itong ibenta. Kaya kailangan mo rin ng marketing strategy dito sa kakalamansi. Hindi lang po sa pag-aalaga ng bulaklak, ng bunga, ng mismo puno ng kalamansi. Hindi lang sa ganyan, pati yung pagmamarket mo, kung paano mo siyang imamarket ng mabilis, kung paano mo siyang makikipagtawaran ka, makikipagpataas ka ng presyo sa buyer. Nangyayari talaga yan mga ka-agri, kasi ang buyer mas gusto niyan mababa ang bili, mataas ang benta nila. Siyempre ikaw naman na may-ari ng kalamansi, gusto mo mataas ang benta mo. Ganon mga ka-agri. Kaya tayo minsan nakikipagtigan talaga tayo ng presyo sa buyer, pero talaga dito sa gawin namin sa Nueva Ecija, dito sa Jaén, Nueva Ecija, Santa Rosa, Nueva Ecija, medyo talagang nakakalungkot lang talagang sabihin, talagang medyo nahuhuli ang presyo ng kalamansi namin kaysa sa mga katabing bayan namin tulad ng Cabiao, San Antonio. Medyo magaganda ang presyo ng kalamansi dyan lalo na dito sa tabing-tabi lang namin na San Leonardo. Lagi mataas po ang presyo dyan kaysa dito sa amin. Pero syempre hindi naman kami basta makapagbigay, makabalita lang kami ng presyo doon na mahal, dahil delikado yung mga ka-agri, lalo na kung malaking pera at mataas na presyo. Yung 100 bags, 10,000 na kasi ang pinag-uusapan yan, 10,000 na ay kung tatakbuhan ka naman ng buyer, medyo naakit ka dahil mahal siyang kumuha, hindi mo alam bogus buyer pala yan. Kaya nakakatakot na hindi tayo nasisilaw na bigla na lang may mataas na presyo doon na nabalita ka, magbibigay ka na. Huwag ganun mga ka-agri, hindi kami gumaganon. Di baling mas mababa kami ng 100, 200, basta safety lang na makukuha namin yung pera, hindi yung pera mo nakagalit mo pa. Madalas nangyayari sa mga nakakalamansi dito yan sa gawin namin, yung nasisilaw sila sa alokin sila na mataas na presyo, pero hindi na sila nababayaran man sila yung kalahati lang o mas malaki yung balanse. Kaya ang ending, mas talo pa sila doon sa amin na mas mababa lang kami ng 100, 150 pesos o 200 pesos doon sa kanila, pero sure naman yung buyer namin nababayaran kami. Ganon mga ka-agri. Kaya hindi na rin tayo masyadong, kahit medyo na mababa tayo ng konti sa ibang presyo ng ibang bayan, hindi na rin tayo masyadong masama ang loob natin, kasi nga tayo ay gano'n siguro talaga ang kalakaran minsan. Pero syempre kung makakahanap ka naman ng buyer, napakaswerte mo, di ba? Ang problema lang kasi kapag malayo na rin yung buyer, makakita ka man ng mahal kumuha, pero pag malayo naman din kasi mura na lang din sa yung kukunin mga ka-agri.
lahat din ng mga transpo nila ikakaltas din sa iyan, o kumbaga doon na rin nila kukunin nyo, kaya pabababaid din nila yung presyo. Ang ending kamukha lang din ang presyo dito, di ba? Kaya dito ka na sa kakilala mo, at least kakilala mo sila. Ganon mga ka-agri, kaming mag-market dito ng mga kaibigan ko, ng mga nangangalamansi dito, yung mga kapitbahay ko dito. Hindi kami basta-basta nagbibigay sa kung sino lang na may mataas kumuha, kasi nga lalo na kung mataas ang presyo, daan-daan libo ang halaga niyan kung volume nga yung papipitas mo mga ka-agri. Sa 1,000 nga lang, isang red bags, tapos naka 100 bags ka, 100,000 na yan, malaking pera yan mga ka-agri. Yan para sa amin ng mga maliliit lang na mga nagninegosyo ng kalamansi farming, yung 100,000 napakalaki na niyan para sa amin. Kaya medyo ako, para sa akin, hindi na ako masama loob ko sa ganyan. Iniisip ko na lang, bawat lugar talagang may mga magkakaibang presyo talaga. Mahirap natin ibalik ta rin yung sitwasyon, kasi nga ano yan makikipagtalo ka dyan, makikipagdiskusyonan ka ng mahabang panahon dyan. Ang ending dyan, kung wala rin tutulong sa'yo na mabago, wala rin yan. Kaya tayo, sumasabay na lang din tayo minsan sa agos. Ang ginagawa natin, alagaan natin mabuti yung kalamansi natin, ibinuboost natin yan, pinapalaki natin maganda yung bunga, pinapadami natin yung bunga para kahit na hindi ganun kataas yung presyo, kumikita pa rin tayo, kasi nga marami volume yung bunga ng kalamansi natin. Ganun na lang yung ginagawa natin. Yun lang, tips ko lang po dyan sa mga kalamansi na yung mga naghahabol sa presyo dyan na medyo alanganin pa, gustong i-boost yung kalamansi nila. Ako, para sa akin, huwag kayong magkarga ng sobrang daming abono. Ako, para sa akin lang naman yun, opinion ko lang po yun. Huwag kayong magkarga ng sobrang dami ng abono kung gusto nyo agad magpapitas, kasi hindi nyo yung agad mapipitas yan dahil doon sa kargang abono na sobrang dami, tapos hindi nyo mapapitas, hindi nyo magalaw yung kalamansi nyo. Kasi nga katalaban ng abono, bawal magpapitas, magpapatsi yan mga ka-agri. Yung mga hindi nakakatapat ng presyo po dyan ay, o yung mga nag-aabang na katulad ko, sana ay makatapat din tayo ng presyo na katulad ng mga iba na nakatapat ng mataas na presyo. Yun lang mga ka-agri, dahil napakahirap na hindi naman talaga sobrang hirap, ibig sabihin hindi naman biro, hindi naman din madali magkalamansi farming. Pero kung gamay mo na at gusto mo yung ginagawa mo, nalilesen yung pagod mga ka-agri. Yun po, hanggang sa susunod na lang ng vlogs. Happy farming!